sa likod ng pagiging isang tanyag na personalidad sa telebisyon, mas malalim at mas makabuluhan ang kwento kung paano nabuo ang pamilya ni Kuya Kim Atienza bago pa man siya maging kilala bilang tagapaghatid ng kaalaman, trivia at weather reports. Dumaan muna siya sa yugto ng buhay, kung saan hindi karera o kasikatan ang sentro ng kanyang mga desisyon, kundi ang paghahanap ng tunay na tahanan. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng pa-like ang bidyong ito, kaibigan. Huwag mo na rin kalilimutang mag-subscribe dahil napakalaking tulong na ito para sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Gaya ng maraming tao na dumaraan sa panahon ng pagkatotoo at pagbuo ng pagkakakilanlan, dumaan din siya sa sandaling hinahanap kung sino ba talaga ang taong makakasama niya habang buhay, hindi lamang bilang inspirasyon sa tagumpay, kundi bilang sandigan sa oras na tahimik at mahina. Dito nagsimula ang pinakamahalagang kabanata ng kwento niya, ang pagkakakilala niya sa babaeng hindi lamang nagbigay ng pagmamahal, kundi nagbukas din ng pananaw na ang tunay na katuparan sa buhay ay hindi ang palakpakan ng mundo, kundi ang pagkakaroon ng pamilya na nakaugat sa pananampalataya, pagkakaunawaan at paggalang. Sa isang panahon na maraming tao ang nauubos sa paghahabol ng pansin ng publiko, natutunan ni Kuya Kim na pahalagahan ang tahimik na uri ng tagumpay, ang pagbuo ng sariling pamilya, isang tahanang hindi nakikita ng kamera. Ngunit siyang tunay na saksi sa kung sino siya kapag wala ng mga ilaw at mikropono. Sa kalagitnaan ng paglalakbay ni Kuya Kim bilang isang lalaking naghahanap pa ng direksyon sa buhay, dumating sa kanya ang babae na magiging katuwang niya habang buhay. Si Felicity Feli Hong. Siya ay babaeng mahusay, matatag sa sarili, may pananampalataya at karakter na tumugma sa personalidad at pangarap ni Kuya Kim. Hindi ito isang relasyon na minadali o basta na lang nabuo. Dumaan sila sa panahon ng pagkakakilala, pag-uusap at pagtuklas kung saan nakita nilang hindi lamang sila magkasundo, kundi magkahalaga sa paningin ng Diyos at sa takbo ng kanilang pangarap. Habang unti-unti nilang nakikilala ang isa't isa, naging malinaw kay Kuya Kim na higit pa sa karera o exposure, ang relasyon na ito ang isa sa pinakamahalagang desisyon sa kanyang buhay. Kaya noong tumagal na ang kanilang pagmamahalan, napagpasyahan nilang idaan na ito sa kasal. Sila ay ikinasal noong 1994, isang taon na nagmarka, hindi lamang sa dalawang tao, kundi ng pagsisimula ng isang pamilya na uusbong sa gabay ng pananampalataya at paninindigan mula sa araw na iyon. Hindi na lamang siya si Kuya Kim sa mata ng publiko, kundi asawa na may responsibilidad at misyon na pangalagaan ng pamilyang tinatag niya kasama si Feli. Mula nang sila'y ikasal noong 1994, unti-unti nang nabuo ang bunga ng kanilang pagmamahalan sa pamamagitan ng kanilang mga anak. Nagkaroon sila ng 3 anak, sina Jose III, Eliana at Emmanuel. Ang kanilang panganay na si Jose ay kilala sa disiplina at pagkahilig sa sports, bagay na ipinagmamalaki ni Kuya Kim bilang ebidensya ng balanseng paglaki ng kanyang anak. Si Eliana naman ay may talento sa academics at social involvement na nagpapakita ng maturity at empathy. Ang bunso nilang si Emmanuel ay malikhain malapit sa nature at mahilig sa physical activities na kumikislap sa adventurous na katangian na nakuha sa ama. Bagamat iba-iba ang personalidad ng kanilang mga anak, isa ang ugat ng pagpapalaki sa kanila. Ang values na nakaugat sa pananampalataya, respeto sa kapwa, at pagpapanatili ng kababaan ng loob sa kabila ng anumang tagumpay. Habang lumalaki ang kanilang mga anak, hinuhubog hindi lamang ang tagumpay sa labas, kundi pati ang pagkatao at pagiging grounded sa loob ng tahanan. Gaya ng bawat pamilyang tumatahak sa tunay na buhay, dumating din ang mabibigat na pagsubok. Dumaan si Kuya Kim sa serye ng matitinding health challenges kung saan kinailangan niyang harapin ang limitasyon ng kanyang katawan. Sa mga panahong iyon, hindi lang siya artista o public figure, siya ay asawa at ama na kailangang bumagal at humingi ng suporta mula sa pamilya. Dito mas nakita ang katatagan ni Feli bilang haligi sa likod ng mabigat na pagsubok na naging paalala na ang tunay na lakas ay hindi nakikita sa pisikal,
kundi sa tunay na pagmamahal. Bukod sa pisikal na pagsubok, kailangan nilang balansehin ang pagiging public, family at privacy ng kanilang mga anak. Isang hamon, lalo na sa panahon ng social media, pinatunayan nilang posible ito sa pamamagitan ng malinaw na hangganan sa pagitan ng personal na buhay at ng mundo ng ama sa industriya. Sa lahat ng ito, mas naging matibay ang kanilang pamilya. Ang bawat pagsubok ay hindi nagtulak sa kanila palayo sa isa't isa, kundi mas naglapit at nagpaalala na ang pundasyon ng tahanan ay pananampalataya at pagkakaisa. Matapos nilang harapin ang mga pagsubok, naging malinaw kung gaano kahalaga para kay Kuya Kim ang bonding ng pamilya. Ang presensya at oras na kasama ang pamilya ay higit na mahalaga kaysa material na bagay. Mula sa simpleng hapunan, tawanan paglalakbay at pagkukwentuhan sa loob ng tahanan, natutunan ng kanilang mga anak na ang halaga ng pamilya ay nakikita hindi sa bagay, kundi sa sandaling sadyang pinaglaanan. Bawat biyahe, almusal at weekend na hindi ginugol sa kamera, kundi sa pagbuo ng alaala, ay patunay na ang tunay na pamumuhunan sa buhay ay hindi karera kundi relasyon. Ngunit hindi naging masaya sa lahat ng panahon. May mga panahon kung kilan sinusubok ang katatagan at pagmamahalan ng pamilya. Isang araw nagsimula sa tahimik, ngunit isang mabigat at kalungkot na balita. Isang araw na balitaan ng pamilya ang pagpanaw ni Emmanuel Eman Hung Atienza noong October 22, 2025 sa edad na 19. Ito ay nagbukas ng masakit, ngunit tunay na realidad tungkol sa bigat na dala ng kabataan sa panahon ng social media. Si Eman, bagamat kilala sa online, sa kanyang marubdob na personalidad, hindi alam ng marami, ay may sariling pakikibaka sa emosyonal na kalagayan. Hindi lahat ng maliwanag ay magaan at hindi lahat ng nakikita ay kumakatawan sa tunay na nararamdaman. Ang pagpanaw niya ay hindi lamang balita, kundi paalala na ang kabutihan, kasikatan at pagmamahal ay hindi palaging sapat upang lunurin ang katahimikang nararamdaman ng isang tao. Sa kabila ng sakit, pinili ng pamilya na alalahanin kung paano siya minahal at paano niya napagalaw ang puso ng mga nakakakilala sa kanya. Ang pagkawala ni Eman ay isang kwento ng katahimikan, isang alaala na nagtutulak sa atin na makita ang kabataan hindi bilang imahe, kundi bilang taong naghahanap ng puwang upang maging totoo. Sa mundong puno ng ingay, minsan ang pinakamalakas na sigaw ay iyong hindi naririnig. Ang pinakamagandang paraan upang alalahanin siya ay hindi sa sandaling nawala, kundi sa kahalagahang iniwan niya na ang malasakit, pag-unawa at tahimik na pagkupkop ay minsan higit na kailangan kaysa mga salita. Ang buhay at pamilya ni Kuya Kim ay nagpapakita na sa kabila ng pangalan at kasikatan, nananatiling totoo ang parehong sakit, pangamba at bigat na nararamdaman ng karaniwang tao. Ang pundasyon ng pagmamahalan, bukas na komunikasyon at tahimik na pagkalinga, ang tunay na haligi ng isang matibay na pamilya. Kayo, ano ang masasabi nyo sa videong ito? Ibahahi mo naman ang iyong komento sa ibaba at sabay-sabay nating pag-usapan yan. Huwag mo na ring kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.